7 taon ng katapatan sinuklian ng isang madugong pasabog sa gitna ng dagat. Habang nilalamon ako ng alon si Dario at ang traidor kong kaibigan ay nagbubukas ng champagne sa loob ng aking mansion. Isang basura na kailangang itapon, ang huling halik ni Dario na tila lason. Ngunit nagkamali sila. Isang matalas na recording at ang matikas na si Attorney Gael ang sasalubong sa kanilang kasakiman. Tapos na ang lira na uto-uto, narito na ang reynang susunog sa inyong lahat. Paano mo haharapin ang multong? Ikaw mismo ang lumikha? Maingat kong itinupi ang puting barong ni Dario. Ang bawat tupi ay katumbas ng 7 taon ng aking pagsisikap na maging perpektong asawa. Sa bawat haplos ko sa tela, tila hinahaplos ko rin ang mga alaala ng aming pagsasama. Mga pangakong binitawan niya sa harap ng altar, ang mga gabing ipinagpuyatan ko ang kanyang mga report, at ang katahimikang tinanggap ko kapalit ng kanyang tagumpay. Ngayong gabi ang aking flight patungong Cebu para sa anibersaryo ng kamatayan ni Papa. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Villanueva Transport, kailangan nating nandoon ako, kahit na masama ang aking pakiramdam. Bit-bit ang aking maleta. Dumaan ako sa pasilyo ng aming mansion. Ngunit sa tapat ng silid-aklatan, tumigil ang aking mga paa. Nakabukas ng bahagya ang pinto sapat na upang marinig ko ang halahak na tila isang matalas na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakabalik mula sa Cebu. Isang aksidente sa dagat at ang lahat ng shares ng mga Villanueva ay mapupunta na sa akin bilang legal husband. Ang boses ni Dario ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng kasakiman. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang lalaking kaninang umaga lamang ay humalik sa aking at nagsabing, mag-iingat ako ay siya palang nagpaplano ng aking libing. Don't worry, Dario. My son deserves that inheritance more than that barren woman. Ang boses ni Nerissa, ang aking matalik na kaibigan, ay sumunod na narinig ko. I can't wait for the day when I don't have to hide this pregnancy anymore. Gusto ko ng tirahan ng mansion na ito nang wala ang anino ni Lira. Patience, hiha. Singit naman ni Doña Remedios ang aking biyenan na turing ko ay pangalawang ina. Konting tiis na lang at magiging atin na ang lahat. Lira is too naive, too trusting. Akala niya talaga ay mahal natin siya. Utang na loob niya sa atin ang pag-aalaga natin sa kanya pagkatapos mamatay ng tatay niya. Kaya dapat lang na ibalik niya ang lahat sa atin kasama ang buhay niya. Hindi ako huminga. Hindi ako sumigaw. Ang sakit na dapat ay nagpaguho sa akin ay biglang namuo bilang isang matigas at malamig na yelo sa aking dibdib. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bulsa ng aking coat. Sa ilalim ng madilim na pasilyo, dahan-dahan kong pinindot ang record. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ang plano nilang paglubog ng barko, ang pagmamanipula sa mga dokumento. Ang pagtataksil ni Dario at Nerissa ay naging mga ebidensyang unti-unting pumapatay sa huling hibla ng pag-ibig na mayroon ako. Hindi ako ang Lira na kanilang inaakala. Hindi ako ang biktima na iiyak sa isang sulok habang hinihintay ang kamatayan. Ang dugong dumadalay sa akin ay dugo ni Manuel Villanueva, isang taong bumuo ng imperyo mula sa wala. Kung gusto nila ng trahedya, bibigyan ko sila ng isang palabas na hindi nila malilimutan. Biglang bumukas ang pinto. Lira, you're still here. Akala ko ay nakaalis ka na para sa airport? Tanong ni Dario. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging demonyo patungo sa isang mapagmahal na asawa. Ang galing. Kung hindi ko lang narinig ang lahat, baka naniwala pa ako sa kanyang nag-aalalang mga mata. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Walang kurap, walang panginginig. Nakalimutan ko ang pulseras ni Papa Dario. Ang pamanang ibinigay niya sa akin bago siya mawala. I wouldn't want to lose something so valuable, right? Ang boses ko ay kalmado, halos malambing. Ngunit bawat salita ay may talim na tanging ako lang ang nakakaalam. Of course, sweetheart. Pero kailangan mo nang magmadali. Ang driver ay naghihintay na sa labas.
Mom and Nerissa were just discussing how much they'll miss you while you're away, sabi ni Dario habang dahan-dahan lumalapit upang hawakan ang aking balikat. Pinanood ko ang kanyang kamay na dumapo sa aking balikat. Ang init nito ay pila lason na nanunuot sa aking balat. Numiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. I'm sure they will, Dario. I'm sure everyone will miss the person I used to be, sagot ko. Nerissa, kumusta ang pakiramdam mo? You look blooming. Is there something you're not telling me? Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mukha ni Nerissa. Humawak siya sa kanyang tiyan, isang reflex na hindi niya mapigilan. Oh, you know, Lyra. Just a bit of stress from work. Mag-ingat ka sa biyahe mo, okay? We'll be waiting for the good news. The good news? Pag-uulit ko habang tumatalikod na. Abangan ninyo. Naglakad ako palabas ng mansion nang hindi lumilingon. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak malalaking butil na bumabagsak sa semento. Ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig na nararamdaman ko. Sumakay ako sa sasakyan. Ngunit imbes na, sa airport tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang hindi nakikontakt. Attorney Gael Manansala. Bungad ko nang sagutin ang tawag. Lyra, na patawag ka. It's late. Sagot ng baritonong boses sa kabilang linya. Puno ng pagtataka, ngunit may halong proteksyon. Gael, kailangan ko ng tulong mo. I need to move all my shares to a blind trust immediately. And I need you to find a safe place for me to disappear for a while. Diretso kong sabi habang nakatingin sa refleksyon ng aming mansion sa rearview mirror. Anong nangyayari, Lyra? Is it Dario? Dario is dead to me, Gail. Along with everyone in that house. I just heard them planning my murder. Sabi ko, nang walang kahit anong emosyon. Starting tonight, Lyra Villanueva is gone. But tell me, Gail, are you ready to help a ghost take back her kingdom? Nanatiling tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. I've been waiting for this day for 7 years, Lyra. Saan tayo makikita? Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan papalayo sa mansyon ng mga Monteverde, dahan-dahan kong hinaplos ang aking telepono. Ang recording ay ligtas na naka-upload sa cloud. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalsada na nilalamon ng gabi. Ang akala ni Dario, Doña Remedios at Nerissa ay tapos na ang laro. Ang hindi nila alam, kakasimula ko pa lang ayusin ang mga piyesa. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa huli, wala silang matitira, kundi ang mga abo ng kanilang kasakiman. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Dario. I love you, Lyra. Text me when you've boarded the ship. I'll be praying for your safety. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking SIM card, binali ito sa dalawa at itinapon sa labas ng bintana sa gitna ng rumagasang ulan. Ang Lyra na kilala nila ay patay na. Ang babaeng haharap sa kanila bukas ay ang kanilang pinakamatinding bangungot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Dario sa loob ng sasakyan ay tila lason na humahalo sa hangin. Dati, ang banyong ito ng musk at sandalwood ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngayon, bawat langhap ko ay nagpapaalala sa akin ng nabubulok na bangkay ng aming pagsasama. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungo sa daungan. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi ko kailanman ipakikita sa lalaking katabi ko. You're very quiet, Lyra, puna ni Dario. Ramdam ko ang kanyang sulyap sinusuri ang aking reaksyon. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Pwede naman nating ipagpaliban ng biyahe kung gusto mo. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang nagbabala sa akin. Alam kong hindi siya nag-aalala. Sinusubukan niya lang akong paamuhin siguraduhin na wala akong hinala bago niya ako itapon sa gitna ng dagat. Tumingin ako sa kanya at numiti isang ngiting itinuro sa akin ng pait ng katotohanan. I'm just thinking about Papa Dario. 7 years na pala, mahinahon kong sagot. And don't worry, I can't miss this trip. Importante ito para sa kumpanya, di ba?
para sa ating dalawa. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay mainit, ngunit ang pakiramdam nito sa aking palad ay tila isang malansang ahas na pumupulupot. Everything I do is for us, babe. Alam mo naman na ikaw ang priority ko, di ba? Kaya kailangan nating masecure ang future ng Villanueva Transport. Para kapag nagka-baby na tayo, wala na tayong iisipin. Gusto kong sumuka. Ang kapal ng mukha niyang banggitin ang salitang baby, habang alam kong ang anak ni Nerissa ang balak niyang itira sa aking pamamahay. Pero nanatili akong kalmado. Ang galit ay isang luho na hindi ko pa kayang ilabas. Sa ngayon, kailangan ko ng katalinuhan. You're right, Dario. Our future, pag-uulit ko. I hope you're ready for the changes that are coming. Dahil pagbalik ko, maraming bagay ang mag-iiba. Bahagyang kumunot ang kanyang no. Nungit bago pa siya makapagtanong, ay huminto na ang sasakyan sa harap ng Pier 4. Ang paligid ay puno ng mga taong nagmamadaling sumilong mula sa ulan, ang ingay ng mga cargo, at sigawan ng mga porter ay nagbibigay ng magulong musika sa gabi. Lumabas si Dario at pinagbuksan ako ng pinto. Kinuha niya ang aking maleta at inihatid ako sa gate ng terminal. Sa ilalim ng malalaking ilaw ng daungan, hinarap niya ako. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mukha. Isang kilos na dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Nungit ngayon ay nagpapatigas sa aking paninindigan. I'll miss you, bulong niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ako sa no, bago bumaba ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Ito ang halik ni Judas. Isang halik na nagmamarka sa akin para sa kamatayan. Hindi ko siya tinugon, ngunit hindi rin ako lumayo. Hinayaan ko siyang maniwala na hawak pa rin niya ako sa kanyang mga palad. Take care, Lyra. See you in a few days. Huling hirit niya nang bumitaw siya. Goodbye, Dario, sagot ko. At sa loob-loob ko, idinagdag ko, goodbye, sa lalaking akala ko ay mahal ko. Pumasok ako sa terminal. Bit-bit ang aking maleta. Hindi ako lumingon. Alam kong nakatayo pa rin siya doon, pinapanood ang bawat hakbang ko, hanggang sa mawala ako sa paningin niya. Ngunit paglampas ko sa hanay ng mga security scanner, hindi ako dumiretso sa boarding gate ng barkong MV Filipinas. Sa halip lumiko ako patungo sa banyo ng mga babae. Sa loob ng isang cubicle, mabilis kong hinubad ang aking maliwanag na coat at pinalitan ito ng isang simpleng itim na jacket na may hoodie. Kinuha ko ang aking wig mula sa bag at isinuot ito. Sa loob ng 3 minuto, ang Lyra Villanueva na lula ng barko ay naglaho na. Lumabas ako sa kabilang pinto ng terminal, malayo sa lugar kung saan nakaparada ang sasakyan ni Dario. Ang ulan ay mas lalong lumakas, tila nakikiramay sa aking pagtakas. Sa gilid ng madilim na kalsada, isang itim na SUV ang naghihintay na nakapark sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw. Dahan-dahan ng aking paglakad, pinapakiramdaman ang paligid. Nang makalapit ako, bumukas ang bintana sa likod. Ang malamig at matalas na mga mata ni Attorney Gael Manansala ang sumalubong sa akin. The clock is ticking, Lyra. Get in, utos niya. Hindi ako nag-atubili. Sumakay ako sa loob at ang amoy ng lumang leather at kape ang pumalit sa nakakasulasok na pabango ni Dario. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay siksik puno ng mga hindi binibigas na plano at panganib. Nakaalis na ang barko. Tanong ko habang tinatanggal ang hoodie. In 10 minutes it will sail. At ayon sa source ko, may mga tauhan si Dario sa loob na naghihintay sa pagkakataon nila. Sagot ni Gael habang binubuksan ang kanyang laptop. Your personal accounts are already mirrored. Every centavo they try to move tonight will be flagged. But we have a problem. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Anong problema? Dario didn't just plan your accident, Lyra. Sabi ni Gael, ang kanyang boses ay puno ng babala. He just filed an emergency insurance claim for the Villanueva transport, and he listed himself
as the sole beneficiary in case of your sudden demise. He wants you dead by midnight. Napatingin ako sa labas ng bintana, habang mabilis na umaandar ang sasakyan papalayo sa daungan. Sa malayo, nakita ko ang anino ng malaking barko na dahan-dahang humihiwalay sa pampang patungo sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang mga Monteverde ay handa ng sumalo sa aking kayamanan. Ngumiti ako nang malamig ang aking mga daliri ay humaplos sa folder ng mga ebidensyang hawak ni Gael. Hayaan mo siyang mangarap, Dael. Dahil bukas ipaparamdam ko sa kanya kung paano mawala ng lahat, simula sa kanyang dangal hanggang sa huling kusing na ninakaw niya sa pamilya ko. Eksaktong 10:10 ng gabi, isang malakas na balita ang yumanig sa radyo ng sasakyan. Isang flash report tungkol sa isang malaking pagsabog sa gitna ng dagat. Ang boses ng tagapagbalita sa radyo ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa makina ng MV Filipinas, ilang kilometro pa lamang mula sa Pampang. Ang ulat ay puno ng kalituhan mga pasaherong tumalon, sa madilim at malamig na dagat ang apoy na hindi maapula sa gitna ng ulan, at ang bilang ng mga nawawala na patuloy na tumataas. Napatingin ako sa aking mga kamay. Inaasahan ko ang panginginig ang luha o ang kahit anong senyales ng takot, ngunit wala. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tindi ng lamig na tila nanunuot sa aking kaluluwa. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng 7 taon ng aking buhay ay totoong tinangka akong pasabugin sa gitna ng karagatan. "Lyra, are you alright?" Antag ni Gael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bakas ang matinding pag-aalala. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela habang mabilis kaming bumabagtas sa mga eskinita ng Makati patungo sa isang tagagong apartment. "I've never been clearer, Gael." Sagot ko, ang aking tinig ay kasing talim ng labaha. Para sa kanila, patay na ako. At yon ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin nila. Huminto ang sasakyan sa isang lumang gusali na hindi kapansin-pansin. Pagpasok namin sa loob ng safe house, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng laptop ni Gael. Agad niyang isinalang ang aking telepono at inilipat ang recording sa kanyang system. Ang boses ni Dario at ni Risa ay muling umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Gusto ko nang tirahan ang mansyon na ito nang wala ang anino ni Lyra. Pinanood ko ang panga ni Gael na nag-vibrate sa galit habang pinapakinggan ang pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung paano ko nagagawang manatiling ganito katino. "This is more than enough for a criminal case, Lyra. Pero hindi sapat ang ipakulong lang sila," sabi ni Gael habang mabilis na nagtitipa sa kanyang keyboard. "Dario has been using the company's operational funds to pay for Nerissa's luxury condo and her secret bank accounts in Singapore. Ginagawa kanilang gatasan, Lyra. All this time, they've been manipulating the concept of utang na loob para makuha ang gusto nila." Alam ko. Malamig kong tugon. Naalala ko kung paano ako laging pinapaalalahanan ni Doña Remedios na pamilya sila at dapat ay bukas palad ako sa kanila dahil tinanggap nila ako noong pumanaw si Papa. Isang malaking kasinungalingan. They wanted my gratitude while they were sharpening the knife to stab my back. "Gael, simulan na natin ang counter-strike." Naupo ako sa harap ng isa pang laptop. Ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenaline. I'm freezing all the joint accounts I have with Dario. Ngayong gabi, lahat ng credit cards na ginagamit ni Nerissa at ng kanyang ina ay magiging pirasong plastic na lang. "Wait, Lyra," pigil ni Gael. "If you freeze them now, malalaman nilang buhay ka." Ngumiti ako ng makahulugan. "Hindi, Gael. I'll set a security flag due to the news of my death. Ang bangko mismo ang magpapause ng accounts for verification of inheritance. Standard procedure yun. Pero sa likod ng system, ililipat natin ang lahat ng likidong asset sa isang offshore trust na ikaw lang ang may access." Habang ginagawa namin ito,
Isang notification ang lumabas sa screen ni Gael. Lyra, look at this! Isang oras matapos mabalita ang pagsabog, may nagtangkang mag-withdraw ng 5 milyong piso mula sa iyong emergency fund. Dario, sambit ko. Ang aking boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi pa man nahahanap ang katawan ko, naghahati-hati na sila sa naiwan ko. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Gael. Tumingin ako sa screen sa mukha ni Dario na nasa aking wallpaper. Gamit ang mouse, dahan-dahan kong binura ang aming litrato. Hayaan mo siyang mag-withdraw, pero iset mo ang transaction na pending sa dulo ng proseso. I want him to feel the hope of getting the money, only to have it snatched away at the last second. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Sa mansion ng mga Monteverde, sigurado akong may nagaganap na selebrasyon. Champagne tawanan at mga planong puno ng kasakiman. Akala nila ay tapos na ang ulan para sa kanila. Gael, tawag ko na hindi lumingon. Make sure the audit team is ready by Monday. I want every single centavo they stole from the Villanueva transport to be accounted for. I don't just want them in jail. I want them bankrupt. I want them to experience the hunger they thought they were too noble to feel. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Gael ang apoy sa aking mga mata, isang apoy na hindi kayang apulahin ng kahit anong tubig sa dagat. Bukod sa pera, may isa pa akong gustong makuha, sabi ko. Ano yon? Tanong ni Gael. Ang pulseras ni Papa na nasa kamay ni Doña Remedios. It's a Villanueva heirloom. At hindi ko hahayaang marumihan ng kamay ng isang mamamatay tao ang alaala ng aking ama. Eksaktong hating gabi, isang tawag ang pumasok sa burner phone ni Gael. Isang impormasyon mula sa kanyang asset sa loob ng kumpanya. Lyra, seryosong sabi ni Gael. Dario just called an emergency board meeting for tomorrow morning. He's not waiting for a week. He wants to be declared the acting chairman tomorrow. Huminga ako ng malalim ang aking puso, ay tumibok ng may determinasyon. Masyado siyang nagmamadali. At ang mga taong nagmamadali, madaling madapa. Gael, ihanda mo ang recording, utos ko. At ihanda mo rin ang itim na bestida ko. If they want a funeral, I'll give them a grand one. But it won't be mine. Sa labas ng mansyon ng mga Monteverde, ang mga banderitas ng itim na tela ay nakasabit isang mapagkunwaring simbolo ng pagluluksa na nakikita ng buong mundo. Ngunit sa loob, sa likod ng mga saradong kurtina at makakapal na pader ang amoy ng kamatayan, ay hinaluan ng amoy ng mamahaling champagne at litson. Pinapanood ko sila sa pamamagitan ng isang hidden camera na itinago ko sa loob ng isang portrait sa aming sala ilang buwan na ang nakalilipas. Isang hakbang na ginawa ko noon dahil sa simpleng kutob, ngunit ngayon ay naging bintana ko sa impyerno. Ang tunog ng pagtalsik ng tapo ng bote ng alak ay sinundan ng masigabong tawanan ni na Doña Remedios at Nerissa. Ang aking biyenan, suot ang isang itim na silk na bestida na tila mas angkop sa isang party kaysa sa isang burol, ay plenteng nakaupo sa aking paboritong silya. Sa kanyang braso, nadniningning ang gintong pulseras ni Papa. Ang bawat kislap nito ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Lyra, pangungutya ni Nerissa habang itinataas ang kanyang baso. Salamat sa pagiging isang mabuting kaibigan at donor. Dahil sa pagsasakripisyo mo, hindi na magiging bastard ang anak ko. Huwag ka nang mag-alala, Nerissa, sagot ni Doña Remedios. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at kawalang hiyaan. Sa dulo ng linggong ito, lahat ng papeles ay maayos na. Dario is doing a great job acting like a broken-hearted widower sa harap ng mga reporter. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang ulirang asawa ay kayang pasabugin ang sarili niyang asawa? Pumasok si Dario sa frame ng kamera. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at itinapon ito sa sofa ng may pandidiri. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha sa balita, sa TV, ay tuyo na ngayon at kumikinang sa kasakiman. Ang daming tanong ng mga pulis, reklamo ni Dario. But it's okay.
Ang mahalaga, walang katawan na makikita. Ang pagsabog ay sapat na para sabihing abo na ang lahat. How's the bank, Dario? Tanong ni Nerissa habang lumalapit sa asawa ko at humahaplo sa dibdib nito. Nakuha mo na ba ang fund? Kumunot ang noo ni Dario, ang unang lamat sa kanilang selebrasyon. Nagkaroon ng technical glitch. Sabi ng bangko dahil sa biglaang balita ng pagkamatay ni Lyra na flag ang account for legal verification. Standard procedure daw for high net worth individuals. Pero bukas sa board meeting, kapag na-appoint na akong acting chairman, wala na silang magagawa. Make sure of that, Dario. Babala ni Doña Remedios. Ayaw kong bumalik sa pagtitiis sa kakarampot na allowance na ibinibigay sa akin ng babaeng yan. Akala mo kung sinong santo kung magsalita tungkol sa budget at financial responsibility? Ngayon tayo na ang gagawa ng sarili nating budget. Habang nakikinig ako mula sa safe house, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gael sa sandala ng aking upuan. Ramdam ko ang kanyang galit, ngunit ang sa akin ay naglaho na. Ang tanging natira ay ang malamig na kalkulasyon. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos nila, kung paano sila uminom mula sa aking mga kristal na baso, kung paano nalapastangan ni Nerissa ang aking tahanan. Look at them, Gael, bulong ko. They're so confident. Akala nila ay tapos na ang laban dahil wala na ang kalaban. They are vultures, Lyra, sagot ni Gael. Ang boses ay mababa at puno ng puot, eating the remains of a life they didn't build. Hindi nila alam ang kinakain nila ay pain ko lang, sabi ko. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang mensahe. Gael, ipadala mo ito sa personal number ni Dario. Nayon na. Sa screen nakita ko ang pag-vibrate ng telepono ni Dario sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ito ng may pagkataka. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang namutla. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang gumewang hanggang sa tumulo ang alak sa kanyang mamahaling karpet. Dario, anong problema? Tanong ni Doña Remedios, napansin ang biglang pananahimik ng anak. Hindi nakasagot si Dario. Ipinakita niya ang screen ng telepono sa kanyang ina. Ang mensahe ay simple, walang pangalan, ngunit sapat na para maghasik ng binhi ng takot. Hindi lahat ng abo ay nananatiling tahimik. Ang dagat ay may paraan para ibalik ang mga bagay na pilit itinago. Sino ito? Nauutal na tanong ni Nerissa. Dario, sino ang nagpadala niyan? Baka isa sa mga tauhan sa pier, o baka may nakakita sa atin. Ang boses ni Dario ay puno na ng paranoia. Mom, what if someone knows? Shut up, Dario. Singhali Doña Remedios, bagaman makikita rin ang kaba sa kanyang mga mata. Pananakot lang yan. Isang opportunist na gustong makihati sa atin. Huwag kang magpapadala. Ngumiti ako habang pinapatay ang screen. Ang unang crack sa kanilang matibay na pader ay naroon na. Ang paranoia ay isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa kahit anong virus. Sa loob ng isang gabi, ang kanilang selebrasyon ay magiging isang gabi ng walang tulog na pagdududa. This is just the beginning, sabi ko kay Gail. Gusto ko silang makitang nag-aaway-away bago ko sila tuluyang wasakin. What's the next move? Tanong ni Gail. Tumingin ako sa orasan. Ang board meeting bukas ng umaga. Dario thinks he's going to be crowned. But he's actually walking straight into his own execution. Bago kami matulog, isang tawag ang natanggap ni Gael mula sa security ng kumpanya. Attorney Manansala, may pumasok sa database ng Villanueva Transport. Isang tao ang nagbubura ng mga logs ng biyahe ng MV Filipinas sa mismong oras na ito. Humarap si Gael sa akin, ang mukha ay seryoso. Hindi lang sina Dario ang kalaban natin, Lyra. May mas mataas na tao sa loob ng kumpanya mo na tumutulong sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng safe house ay nabasag ng mabilis na pagtitipan ni Gael sa kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang seryosong mukha. Sa monitor,
nakikita ko ang mga linya ng code na tila mga uod na kumakain sa dangal ng aking kumpanya. Isang tao mula sa loob. Isang taong may mataas na posisyon ang kasalukuyang nagbubura ng digital footprint ng MV Filipinas. Hindi lang pala sina Dario ang kumuha ng buhay ko. Ninanakaw din nila ang katotohanan. Sino ang may access sa database na ito bukod sa akin, Gael? Tanong ko. Ang aking tinig ay nananatiling patag, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang paparating na unos. Dato lang lira. Ikaw si Dario at ang Vice President for Operations na si Mr. Arnaldo. Sagot ni Gael nang hindi inaalis ang paningin sa screen. And based on the IP address ng command, ay nanggagaling sa loob mismo ng kumpanya. Hindi ito si Dario. He's too busy celebrating at home. Arnaldo, pag-uulit ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ni Papa sa loob ng 20 taon. Ang lalaking tinatawag kong tito simula noong bata pa ako. Isang panibagong sugat ang bumukas, ngunit agad ko itong pinigilan. Walang puwang ang hapdi sa gabi ng paghihigante. It seems the greed in that company is deeper than the sea where they wanted me to drown. Muling gumaling ang aking pansin sa kabilang screen ang kamera sa loob ng aking mansion. Ang paranoia na itinanim ko sa pamamagitan ng isang text message ay nagsisimula na magbunga. Dario, stop it! Naguguluhan na ako! Sigaw ni Nerissa. Ang kanyang pa-victim na boses ay mas lalong nakakairita ngayong alam ko na ang kanyang tunay na kulay. Isang anonymous text lang yan. Baka pinaglalaruan ka lang ng mga tauhan mo sa pier. Pinaglalaruan, singhali Dario habang mabilis na pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig naglilika ng mahinang tunog ng pag-umpog ng yelo sa kristal. Ang sabi sa text, ang dagat ay may paraan para ibalik ang mga bagay na pilit itinago. Paano kung hindi siya namatay? Paano kung nakaligtas si Lira? Imposible, singit ni Doña Remedios, habang pilit na pinapakalma ang sarili sa pamamagitan ng pagpaypay ng mabilis. Nakita natin ang balita. Walang nakaligtas sa pagsabog na yon. Dario, ayusin mo ang sarili mo. Bukas ang board meeting. You have to look like a grieving hero, not a nervous criminal. Hero, ma'am. Paano kung may nakakita sa akin sa port? Untag ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting sa sarili. At si Nerissa, bakit ka ba nakatingin ng ganyan sa akin? Don't tell me nakikipag-usap ka na rin sa mga reporter. Ano, Dario, how could you say that? Nagsimulang magdrama si Nerissa. Ang mga luha ay mabilis na pumatak ang sining ng pagmamanipula na kabisadong-kabisado niya. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa bibi natin. Tapos pagbibintangan mo ako. Napangisi ako habang pinapanood ang kanilang pag-aaway. Ito ang kagandahan ng mga taong pinagbuklod ng kasalanan, ang kanilang pundasyon ay gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng pagdududa at magkakagiba-giba na sila. Gael, send another one, utos ko. Pero sa pagkakataong ito, i-target mo si Nerissa. Ipadala mo sa kanya ang isang screenshot ng bank transfer ni Dario patungo sa isang account na hindi niya alam. Anong account yun, Lira? Tanong ni Gael. Isang account na ginawa ko sa pangalan ng isang fictional na babae. Sabi ko, ang aking mga mata ay nagniningning sa talino. I want her to think na may iba pang babae si Dario na binibigyan ng pera mula sa inheritance ko. I want her to feel betrayed, just like how she betrayed me. Ilang sandali lang, nakita ko sa monitor ang pagtunog ng cellphone ni Nerissa. Binasa niya ang mensahe at ang kanyang muka ay nagbago mula sa pag-iyak patungo sa matinding galit. Dario, ano ito? Sigaw ni Nerissa, ipinakita ang screen sa asawa ko. Sino si Sofia at bakit ka naglilipat ng pera sa kanya ngayong gabi lang? Who the hell is Sofia? Wala akong kilalang Sofia. Depensa ni Dario, ngunit ang kanyang pagkalito ay mukhang kasinungalingan sa mata ni Nerissa. Sinungaling akala ko ba para sa atin ito? Pero may itinatago ka pa ring iba.
Ang sigawan sa loob ng mansyon ay lalong tumindi. Si Doña Remedios ay pilit silang inaawat, ngunit ang lason ng kawalan ng tiwala ay kumalat na sa kanilang mga ugat. Habang nagkakagulo sila, tumayo ako at lumapit sa salamin. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan ang aking refleksyon. Wala na ang mapayapang babaeng, nagnanais lamang ng isang masayang pamilya. Ang nakikita ko ngayon ay isang reynang handang bawiin ang kanyang trono, kahit kailangang dumanak ang luha ng mga taksil. Lira. Tawag ni Gael, ang kanyang boses ay seryoso. Nakaset na ang trap para kay Mr. Arnaldo. Bukas sa meeting, kapag sinubukan nilang i-present ang mga pekeng logs ng biyahe, automatic na magti-trigger ang system para ilabas ang tunay na recording ng maintenance ng barko. Good, sagot ko. Dahil bukas, hindi lang ang korona ni Dario ang kukunin ko. Ipaparamdam ko rin kay Arnaldo ang pakiramdam ng isang amang itinakwil ng sarili niyang anak. Hinarap ko si Gael, ang aking puso ay tumitibok ng may malamig na determinasyon. Gael, handa na ba ang itim na veil ko? I want to make sure na kapag nakita nila ako, iisipin nilang bumangon ako mula sa ilalim ng dagat para lang dalhin sila sa impyerno. Habang naghahanda kami para sa susunod na araw, isang hindi inaasahang balita ang pumasok. Ang security guard ng kumpanya ay tumawag kay Gael. Attorney, may problema po. Si Mr. Arnaldo, may kasamang mga armadong lalaki na pumasok sa records room. At ang utos niya, sunugin ang lahat ng physical files ng mga Villanueva. Susunugin nila ang mga dokumento? Ang tanong ko ay hindi nanggaling sa takot, kundi sa isang malamig na pagkamangha sa desperasyon ni Arnaldo. Sa loob ng safe house, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Nakatingin ako sa monitor kung saan makikita ang labas ng records room ng Villanueva Transport. Mga lalaking nakaitim, may bitbit na mga galon ng petrolyo, ang pilit na sinisira ang trangka ng pinto. Lira, tatawag na ako ng pulis. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ang mga orihinal na ledger ni Papa Manuel. Akmang kukuha ng telepono si Gael, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking hawak ay matigas diritsyo at walang pang-inginig. Huwag, Gael. Kapag dumating ang pulis na yon, malalaman nilang may nag-leak ng impormasyon at si Arnaldo gagamitin ang kanyang koneksyon para palabasing insidente lang ang lahat. Ang boses ko ay kalmado. Ang bawat salita ay tila isang utos mula sa isang general. Hayaan mo silang pumasok. Hayaan mo silang magbuhos ng gasolina. Anong balak mo? Mawawala ang lahat ng ebidensya? Gulantang na tanong ni Gael. Ang hindi alam ni Arnaldo, pinalitan ko ang fire suppression system ng kwartong yan noong nakaraang buwan. Imbes na tubig, isang special gas ang ilalabas nito na hindi lang papatay sa apoy, kundi magla-lock din sa lahat ng pinto at bintana ng silid na yon. Ang mga tauhan niya, makukulong sila sa loob kasama ang ebidensya ng sarili nilang krimen. Mabilis kong itinitype ang command sa aking laptop. Pinanood ko sa screen ang pagliyab ng unang posporo. Ang lagitik ng apoy na dapo sa papel ay hindi nagtagal. Sa isang pindot ko, ang ugong ng mga dambuhalang tangke ng gas ay nagsimulang gumana. Ang makapal na usok ay agad na nalamon ng puting ulap ng chemical. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mukha ng mga lalaki ni Arnaldo nang marinig nila ang sabay-sabay na pag-lock ng mga bakal na pinto. Ngayon, Gael, tawagan mo ang bombero. Sabihin mo, may sunog sa Villanueva Transport. Gawin nating public spectacle ang katangahan nila. Sabi ko habang dahan-dahang sumasandal sa upuan. Isang oras matapos ang insidente, ang balita ay kumalat na parang wildfire. Ang pagtatangka sa pagsunog ng records room ay nasa bawat istasyon ng TV. Ngunit ang mas masakit na sampal ay para kay Arnaldo at Dario. Ang mga tauhan na nahuli sa loob ay mabilis na itinuro ang nag-utos sa kanila kapalit ng mas mababang parusa. Kinaumagahan ng araw ng board meeting. Pumasok si Dario sa conference room na tila, isang taong pasan ang buong daigdig. Ang kanyang itim na kurbata ay maayos, ang kanyang buhok ay walang gulo, at ang kanyang mukha
ay sapat na maputla para sa isang nagluluksa. Sa tabi niya ay si Arnaldo, na pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay matapos ang kabiguan kagabi. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, simula ni Dario ang boses, ay paos at puno ng peking emosyon habang nakatayo sa harap ng mahabang lamesa. Ang pagkawala ng aking asawa, ang ating minamahal na si Lyra, ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit kailangang magpatuloy ang Villanueva Transport. Para sa kanyang alaala, handa akong tanggapin ang tungkulin bilang acting chairman. Ang mga bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga bayarang shareholder ay umalingaw-ngaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bago pa man maibaba ni Dario ang kanyang kamay para sa pormal, nabotohan ang malaking screen sa likod niya ay biglang bumukas. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi isang video malamig, malinaw at direkta. Sa screen nakita ang mukha ni Lyra. Ang aking mukha. Ngunit hindi ang Lyra na nakangiti. Ang Lyra sa screen ay nakasuot ng itim, ang mga mata ay tila mga hiyas na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Dario! Ang boses ko ay umalingaw-ungaw sa buong conference room. Sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng bawat taong naroon. Masyado ka namang nagmamadali. Hindi pa nga lumalamig ang tubig sa dagat na pinag-iwanan mo sa akin, nakaupo ka na sa upuan ni Papa. Ang conference room ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen ni Arnaldo sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog. Si Dario ay napakapit sa lamesa, ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang boses na lumalabas. Lyra, nauutal na sambit ni Dario. Lumingon siya sa paligid, tila naghahanap ng multo. Isang biro ito. Isang hacking. Hindi ito biro, Dario. At hindi rin ito multo. Ang boses ko sa video ay nagpatuloy. Bawat salita ay tila isang latay. Sinasabi mo na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa alaala ko. Kung gayon ikalulugod mong malaman na ang audit team mula sa Securities and Exchange Commission ay nasa labas na ng pinto, kasama ang mga ebidensya ng paglipat mo ng pondo sa account ni Nerissa. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang mga dambuhalang pinto ng conference room. Ngunit hindi ang auditor ang pumasok, isang babaeng nakasuot ng itim na bestida, may takip na manipis na veil sa mukha, ang dahan-dahang naglakad papasok. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang bilang ng natitirang oras ni Dario. Tumigil ang babae sa tapat ni Dario. Dahan-dahan niyang itinaas ang veil. Ang mga shareholder ay napasinghap. Si Doña Remedios, na nanonood mula sa gilid, ay napahawak sa kanyang dibdib at dahan-dahang napaupo sa sahig. The meeting is adjourned, Dario. Sabi ko, ang tunay na boses ko ay mas matalas pa kaysa sa recording. Dahil ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito ay nagbabalik na. At may dala akong isang bagay na kinalimutan ninyong lahat. Itinaas ko ang aking kamay kung saan kumikinang ang gintong pulseras ni Papa, ang pulseras na kinuha ko kagabi mula sa kwarto ni Doña Remedios, habang sila ay nagkakagulo. Saan mo nakuha yan? Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nasa cabinet ko yan, magnanakaw. Ngumiti ako ng malamig habang lumalapit sa kanya. Sa mata ng batas, ang kumuha ng pag-aari ng iba ay magnanakaw. Pero sa mata ng langit, ang kumuha ng buhay ng iba ay tinatawag na mamamatay tao. Piliin mo, Remedios. Alin sa dalawa ang gusto mong itawag ko sa inyo sa harap ng mga pulis na naghihintay sa lobby? Ang conference room na dati ay saksi sa mga tuyot na diskusyon tungkol sa logistics, ay naging isang arena ng kahihiyan. Nakatayo ako sa gitna. Ang aking itim na bestida ay tila isang anino na lumalamon sa lahat ng liwanag sa silid. Pinanood ko si Dario. Ang kanyang mukha
ay nagpapalit-palit ng kulay mula sa puti ng takot patungo sa maputlang dilaw ng desperasyon. Lira, babe. Ang boses ni Dario ay nanginginig isang basag na tinig na pilit humahanap ng tono ng pagsisisi. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot tila susubukan akong hawakan upang masiguro kung ako ay totoo o isang masamang panaginip. Salamat sa Diyos buhay. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Akala ko ay nawala ka na sa akin. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa ko. Sapat na upang hindi dumapo ang kanyang mga daliri sa aking balat. Ang tingin ko sa kanya ay kasing talim na isang scalpel. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko, Dario. Baka tamaan ka ng kidlat sa loob mismo ng boardroom na ito. Lira, pakinggan mo ako. Pagpapatuloy niya ang kanyang pa-victim na maskara ay mabilis na isinuot. Tumingin siya sa mga shareholder, naghahanap ng kakampi. Naguguluhan lang ako dahil sa balita. Ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang kumpanya habang wala ka. My actions were out of grief, not greed, grief. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tunog na walang bahid ng saya. Ang pag-inom ba ng champagne at pagdiriwang kasama ang kabit mo sa loob ng kwarto ko, ang tinatawag mong pagluluksa? Ang paglilipat ba ng 5 milyong piso sa account ni Nerissa, ang proteksyon na sinasabi mo? Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Nerissa. Mukhang kakagaling lang niya sa lobby hinihingal, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ngunit nang makita niya ako na nakatayo at buhay ang kanyang mga tuhod, ay tila nawala ng buto. Napahawak siya sa gilid ng pinto, ang kanyang malaking tiyan ay tila naging isang mabigat na pasanin. Lira! Bulong ni Nerissa. Hello, Nerissa. Kumusta ang baby ninyo ni Dario? Ang tanong ko ay puno ng sarkasmo. Sabi mo kagabi, hindi ka na makapaghintay. Natirahan ang mansion ko nang wala ang anino ko, di ba? Well, ang anino ko ay narito na. At balak kong manatili. Lira, please. Kailangan mong intindihin buntis ako. Simula ni Nerissa, mabilis na gumamit ng luha bilang sandata. Lumapit siya sa akin, hawak ang kanyang tiyan sa isang madamdaming paraan. Gusto lang namin ng maayos na buhay para sa bata. Bilang kaibigan, hindi mo ba kayang magpatawad? Kaibigan? Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Ang isang kaibigan ay hindi pumapatay para sa pera, at ang isang kaibigan ay hindi nakikipagtalik sa asawa ng may asawa. Kinuha ko ang isang brown envelope mula sa folder na bitbit ni Gael at itinapon ito sa gitnang lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahil binanggit mo ang bata, pag-usapan natin ang bata. Sabi ko habang nakatingin kay Dario. Dario, akala mo ba ay ikaw ang ama ng dinadala ni Nerissa? Akala mo ba ay papatayin mo ako para sa sarili mong dugo? Napakunot ang no ni Dario, tumingin siya kay Nerissa na biglang ngamutla at tila gustong lamunin ng lupa. Anong ibig mong sabihin, Lira? Of course it's my child. Gael, ipakita mo ang report. Utos ko. Sa malaking screen lumabas ang isang serye ng mga litrato at dokumento. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay mga private investigator reports. Ipinakita sa screen si Nerissa, na kasama ang isa sa mga dating driver ng pamilya Villanueva, isang lalaking tinanggal ko sa trabaho dahil sa pagnanahaw ng krudo. Ngunit lihim palang kinikita ni Nerissa sa isang motel sa Pasay. Ayan ang DNA prenatal test result na nakuha namin mula sa clinic na pinupuntahan ni Nerissa, sabi ni Gael sa harap ng lahat. The probability of Dario Monteverde being the father is 0%. Ang tunay na ama ay si Rodrigo Santos, ang dati ninyong driver. Ang katahimikan sa boardroom ay naging kasing pait ng lason. Nilingon ni Dario si Nerissa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot at pagkabigla. Nerissa, totoo ba ito? Niloloko mo lang ako? Dario, hindi ka sinungalingan yan. Gawa-gawa lang ni Lira yan para sirain tayo. Sigaw ni Nerissa.
Ngunit ang kanyang pang-ininig ay sapat na para magbigay ng sagot. Ginamit niyong isa't isa para wasakin ako. Sabi ko ang aking boses ay puno ng otoridad. At ngayon ang kasinungalingan niyo ang wawasak sa inyo. Dario, hindi mo lang nawala ang asawa mo at ang kumpanya niyang pinag-interesan mo. Nawalan ka rin ng anak na akala mo ay sayo. You are left with nothing, Dario. Absolutely nothing. Hindi ako papayag. Sigaw ni Doña Remedios na biglang tumayo mula sa kanyang pagkakasubsob. Kami ang pamilya Monteverde. Hindi mo kami mapapalayas ng ganoon na lang. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Ang utang na loob ko ay nabayaran na. Nung gabing tinangka ninyo akong patayin. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ngayon, ang tanging utang na meron kayo ay ang utang ninyo sa batas. Lumingon ako kay Attorney Gael. Gael, papasukin mga sila. Ang mga pinto ay muling bumukas at pumasok ang 4 na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay ang pinakamasarap na musika na narinig ko sa buong buhay ko. Dario Monteverde, Remedios Monteverde, at Nerissa Ocampo, kayo ay inaresto sa kasong conspiracy to commit murder at estafa through falsification of public documents, saad ng opisyal. Habang kinakalagkad sila palabas, tumingin si Dario sa akin isang tingin ng pagsisisi-galit at kawala ng pag-asa. Ngunit binaliwala ko ito. Naupo ako sa dulo ng mahabang lamesa sa upuan na dating pag-aari ng aking ama. Attorney Manansala, sabi ko habang inaayos ang aking mga papel. Ipagpatuloy natin ang meeting. May mga kailangan tayong ayusin tungkol sa mga utang na iniwan ni Mr. Arnaldo bago siya tuluyang makulong. Ngunit bago pa makapagsalita si Gael, ang telepono ni Dario na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw. Isang tawag mula sa isang unknown number. At ang mensaheng lumabas sa screen matapos ang hindi sinasagot na tawag ay nagpabago sa aura ng tagumpay ko. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakulong mo sila? Ang tunay na mastermind ay hindi ang mga Monteverde. Tumingin ka sa likod mo, Lira. Dahan-dahan akong lumingon at ang nakita ko sa pintuan ay isang taong hindi ko inaasahang makikita sa oras na ito. Dahan-dahan ang aking pag-ikot, ang bawat segundo ng paggalaw ng aking leeg ay tila tumatagal ng 1 siglo. Ang hangin sa boardroom ay biglang naging kasing lamig ng sementeryo. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking akala ko ay nananatiling neutral sa gitna ng lahat ng gulo. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot at ang kanyang muka ay may bakas ng isang mapaglarong ngiti na hindi ko kailanman nakita sa loob ng maraming taon. Si Victor Villanueva. Ang nakababatang kapatid ni Papa. Ang aking Tito Victor na matagal nang naninirahan sa Singapore at sinasabing walang interes sa pamamalakad ng kumpanya. Tito Victor, bulong ko. Ang aking boses ay hindi nanggaling sa takot, kundi sa isang matinding pagkadismaya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa business trip pa sa labas ng bansa. Naglakad siya papasok, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang marahang palakpak para sa aking naging tagumpay. Huminto siya sa tapat ni Dario na kasalukuyan pang pilit na inilalabas ng mga opisyal ng NBI. Tiningnan niya ang aking asawa ng may halong pandidire, tila tinitingnan ng isang basurang hindi maayos na naitapon. Dario, I told you to be careful. Masyado kang naging kampante sa kagandahan ni Nerissa at nakalimutan mong ang asawa mo ay anak ni Manuel. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Tito Victor, tulungan mo ako, ang lahat ng ito ay plano ni Lira para sirain ako. Sigaw ni Dario, tila nakakita ng huling pag-asa. Ngunit isang mahinang tawa lamang ang isinagot ni Victor. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagbiningning sa isang paraan na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Huwag kang mag-alala, Lira. Hindi ako narito para iligtas ang mga hangal na ito. Narito ako para tapusin ang sinimulan ni Manuel. Humarap siya sa mga shareholder na nanginginig pa rin sa kaba. Ladies and gentlemen,
As the major shareholder of the Villanueva Transport Overseas Branch, I am here to present a new document. Isang lihim na kasunduan na nilagdaan ng aking kapatid bago siya pumanaw. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang leather case. Inabot niya ito kay Gael na agad namang sinuri ang bawat pahina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Gael, ang kanyang panga ay humikbit at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Lira. Tawag ni Gael ang kanyang boses ay puno ng babala. This is a secondary will, isang codicil. Sinasabi rito na kung sakaling mamatay ka ng walang anak, ang lahat ng shares ng Villanueva Transport, kasama na ang mga ari-arian ni Manuel, ay hindi mapupunta kay Dario, kundi direktang ililipat sa pangalan ni Victor Villanueva. Isang mabilis na pag-unawa ang tumama sa aking isipan. Ang aksidente sa dagat, ang plano ni Dario, ang pagmamanipula ni Arnaldo. Lahat ng ito ay hindi lang palapakanan ng isang sakim na asawa. Si Dario ay isa lamang utusan. Isang piyesa sa chess na ginamit ni Victor para makuha ang buong kaharian nang hindi narurumihan ang kanyang sariling mga kamay. Ikaw, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at puno ng poot. Ikaw ang nagbulong kay Dario tungkol sa aksidente. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng ideya na alisin ako sa landas nyo dahil alam mong kung mamatay ako, ikaw ang tunay na magmamana ng lahat. Dario was just your sacrificial lamb. Ngumiti si Victor, isang ngiting tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Dario was greedy, Lira. Madaling gamitin ang mga taong ang iniisip lang ay ang kanilang ibaba at ang kanilang bulsa. I just gave him a little push. Ang hindi ko inaasahan ay ang talino mo. You managed to survive the explosion. Very impressive. You monster! Sigaw ni Doña Remedios na pilit ding kumakawala sa mga pulis. Ginamit mo ang anak ko. Pinangakuan mo kami ng kalahati ng shares. The promise of a liar is a currency for fools. Remedios, sagot ni Victor nang hindi man lang siya nililingon. Nayon, Lira, ang tanong ay ito. Buhay ka nga, pero paano mo mapapatunayan na ikaw pa rin ang karapat-dapat na mamuno? According to this document, once an incapacity or threat to the company is proven, the power shifts to me. And look at the news, Lira. Ang Villanueva Transport ay gumuho ang stock dahil sa iskandalong ito. Your leadership brought us to this mess. Lumapit ako sa kanya, ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay humahalo sa amoy ng takot sa silid. Hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Inisip mo ba na dahil nakaligtas ako sa dagat, ay susuko na ako sa iyo, Tito Victor? Ang boses ko ay halos pabulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Ang akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat, pero ang hindi nyo alam, bago pa ako sumakay sa barkong iyon, alam ko nang may ahas sa loob ng pamilya Villanueva. At ang ahas na yon ay hindi si Dario. Anong ibig mong sabihin? Untag ni Victor, ang unang bakas ng pagdududa ay lumitaw sa kanyang mga mata. Gael, ipakita mo ang pangalawang recording, utos ko. Sa screen, hindi na ang boardroom ang lumabas, kundi ang loob ng isang pribadong club sa Singapore, 3 buwan na ang nakalilipas. Malinaw na makikita si Victor na nakikipag-usap sa isang dayuhang mamumuhunan. Pinag-uusapan ang pagbebenta ng Villanueva Transport sa isang malaking multinational company kapag naayos na niya ang problema sa kanyang pamangkin. Diyan nanggaling ang pondo na ginamit ni Dario para sa pagsabog, sabi ko. Ang perang galing sa iyo, Tito Victor. Isang trail ng pera na hindi mo kayang burahin kahit sunugin mo pa ang lahat ng records room sa mundo. That's illegal surveillance. Sigaw ni Victor, ang kanyang kalmado ay biglang naglaho, hindi sa loob ng Pilipinas, lalo na't ito ay ebidensya ng isang sabwatan sa pagpatay. Singit ni Gael, habang inilalabas ang isa pang set ng mga warrants. Mr. Victor Villanueva, you are also under investigation for money laundering and conspiracy to commit murder. Ang mukha ni Victor ay naging kasing pula ng apoy.
Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang leather case. You think you won, Lyra? This is just the beginning. Marami akong koneksyon. Marami akong pera. Ang pera mo ay naka-freeze na rin, Tito. Sabi ko nang may matamis na tagumpay. Just like Darius, na yung gabi wala ka ng tirahan sa Singapore at lalong wala kang trono sa Pilipinas. Habang pinalalabas din si Victor ng mga opisyal ang boardroom, ay binalot ng isang katahimikan na masarap pakinggan. Lumingon ako kay Gael na seryosong nakatingin sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo isang sandali ng pagkilala sa lahat ng sakit at pagod na pinagdaanan namin. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang ang security guard ay mabilis na pumasok sa silid, hinihingal at namumutla. Ma'am Lyra, Attorney Gael, may problema po sa labas. Si Nerissa, tumakas po siya habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. At ang balita po, may dala siyang bomba sa loob ng kumpanya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi pa tapos ang gabi. At ang galit ng isang babaeng nawalan ng lahat ay mas mapanganib kaysa sa kahit anong plano ng isang sakim na tiyuhin. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambon ng digmaan na umaalingaw-ngaw sa aking dibdib. Sa loob ng kumpanyang itinayo ng aking ama sa pamamagitan ng dugo at pawis ang amoy ng takot ay mas nanginibabaw kaysa sa amoy ng kape at bagong papel. Ang huni ng alarm ng gusali ay nagsimulang tumunog isang paulit-ulit na babala na naguutos sa lahat na lumikas. Ngunit habang ang mga empleyado ay nagmamadaling bumaba sa mga hagdanan, nanatili akong nakatayo sa gitna ng boardroom. Lyra, kailangan na nating umalis. Nerissa has lost her mind. Sigaw ni Gael habang pilit akong hinahawakan sa braso. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na unahin ko ang aking kaligtasan. Hindi Gael. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Ito ang huling baraha niya. Isang desperadong hakbang ng isang taong nalamon ng sarili niyang kasakiman. Kung tatakbo ako ngayon, habang buhay akong tatakbo mula sa anino ng mga Monteverde. Pero may bomba siya. Hindi ito. Drama sa TV, Lyra. This is real. Giit ni Gael. Alam ko, sagot ko. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Evacuate everyone. Tawagan mo ang bomb squad. Pero kailangan kong harapin si Nerissa. Alam ko kung nasaan siya. Hindi na ako naghintay ng sagot. Naglakad ako patungo sa dulo ng pasilyo sa opisina ng chairman. Ang lugar kung saan lahat ng plano laban sa akin ay nagsimula. Ang bawat hakbang ko ay mabigat direkta at walang pag-aalinlangan. Nang marating ko ang pinto, dahan-dahan ko itong itinulak. Sa loob ang silid ay magulo. Mga papel na nakakalat sa sahig, mga basag na kristal, at sa gitna ng lahat ng ito ay si Nerissa. Nakaupo siya sa aking silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging ang kawalan ng pag-asa ang makakagawa. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na device na may mga kumikislap na pulang ilaw. Welcome back, Lyra! Ang boses ni Nerissa ay paos may halong tawa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang ganda ng entrance mo kanina, diba? The Queen returns. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ka ng babalikang kaharian. Nerissa, stop this drama. Sabi ko, ang aking tinig ay nananatiling patag at puno ng otoridad. Ginamit ka lang ni Dario at Victor. You were a pawn. Isang gamit na itinapon ng hindi na kailangan. At ngayon, papatayin mo ang sarili mo para sa kanila. Para sa kanila. Muling tumawa si Nerissa, isang tunog na masakit sa tainga. Hindi ito para sa kanila. Para ito sa akin. Sa bata. Sa lahat ng pangarap na ninakaw mo sa akin dahil lang sa apelyido mo. You have everything, Lyra. Wealth, power, and even Gael. Si Gael na matagal nang nakatingin sa'yo, habang ako kailangang makipagtalik sa driver,
para lang maramdaman na may nagmamahal sa akin. Pinili mo ang landas na yan, Nerissa? Tugon ko habang dahan-dahang lumalapit. Hindi kita ninakawan. Ikaw ang nagtapo ng sarili mong danggal. At ang batang yan, ginamit mo rin siya bilang kasangkapan para sa pera. Don't act like a victim now. Hindi bagay sa'yo. Huwag kang lalapit. Sigaw niya ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng switch. Isang pindot ko lang sa sabog ang floor na ito. Mauubos tayong lahat. Tumigil ako 3 metro ang layo mula sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Walang bakas ng takot sa aking mga mata. Gawin mo, Nerissa. Pindutin mo. Patahimikin mo tayong dalawa. Pero bago mo gawin yan, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ano? Tanong niya ang kanyang paranoia ay muling sumisilip. Si Rodrigo. Banggit ko sa pangalan ng driver na ama ng kanyang anak. Bago siya umalis ng bansa, kagabi iniwan niya sa akin ang isang sulat. Sabi niya mahal ka niya, pero natatakot siya sa'yo dahil alam niyang wala kang hangganan pagdating sa pera. He was willing to take you and the baby away from all this mess. Pero mas pinili mo ang kama ni Dario at ang shares ng kumpanya. Nakita ko ang panandaliang paglambot sa mga mata ni Nerissa, ang unang bitak sa kanyang matigas na balat. Ang kanyang kamay na hawak ang device ay dahan-dahang bumaba. Mahal niya ako. Mahal ka niya. Pagsisinungaling ko ng may malamig na pagkalkula. Sa katotohanan si Rodrigo ay humingi lamang ng pera sa akin para manahimik. Ngunit alam kong ang emosyon ang tanging paraan para mapatigil ang isang baliw. Ngunit na yon, wala na siyang babalikan. Kundi ang mga abo natin. Is that what you want for your child? Ang tunog ng paghikbi ni Nerissa ay unti-unting lumakas. Ang device ay dahan-dahan niyang inilapag sa lamesa. I lost everything, Lira. Everything. Hindi mo pa nawawala ang buhay mo? Sabi ko, habang mabilis na kinuha ang device mula sa lamesa at pinatay ang switch. But you're going to pay for every single thing you've done. At sa kulungan doon mo, pag-iisipan kung paano maging isang tunay na ina. Pumasok ang mga bomb squad at mga pulis sa silid. Agad nilang kinuha si Nerissa na ngayon ay wala ng lakas at tila isang basang sisiw na inilalabas ng gusali. Walang luhang pumatak sa aking mga mata habang pinapanood ko siyang ilabas. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng pagod na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa aking katawan. Naupo ako sa aking silya ang silya ng chairman. Hinaplos ko ang pulseras ni Papa sa aking bisig. Ang katahimikan ay muling naghari sa silid, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang may kalakip na kapayapaan. Pumasok si Gael, hingal na hingal, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang barong ay may mansa ng pawis. Nang makita niya akong ligtas, tila nawalan siya ng lakas at napasandal sa pintuan. You're the most stubborn woman I've ever known. Lira Villanueva, pulong niya may halong pait at paghangga sa kanyang boses. And you're the only man who stayed even when the ship was sinking. Gael Manansala, sagot ko. Naglakad siya palapit sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong simula, isang simula na hindi na nakatali sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Ngunit habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakatigil sa tapat ng gusali. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang puno ng hinala ang tumingin sa akin bago ito mabilis na humarurot palayo. Gael? Sabi ko, ang aking boses ay muling naging seryoso. Hindi pa tapos ang lahat. May isang taong nakawala. At alam ko kung sino ang susunod na kailangang itumba. Ang amoy ng usok at chemical mula sa bomb squad ay unti-unti nang napapalitan ng malamig na hangin mula sa aircon ng aking opisina. Nakaupo ako sa likod ng dambuhalang lamesa ni Papa. Ang aking mga daliri ay marahang hinihimas ang makinis na kahoy nito.
sa paligid ko. Ang mga tauhan ng audit team at mga bagong security guard ay mabilis na kumikilos. Ang kaguluhan kanina ay tila isang masamang panaginip na mabilis na nilalamon ang katotohanan ng aking pagbabalik. Yira ito ang listahan ng lahat ng mga board members na pumirma sa petisyon ni Victor kanina. Sabi ni Gael habang inilalapag ang isang manipis na tablet sa harap ko. Ang kanyang boses ay seryoso, walang halong pag-aalinlangan. What do you want to do with them? Tiningnan ko ang mga pangalan. Mga taong nakasama ni Papa sa pagkain, mga taong niregaluhan ko tuwing Pasko, at mga taong mabilis na tumalikod sa akin nang akala nila ay wala na akong pakinabang. Ipakancel mo ang lahat ng kanilang executive privileges, Gael. And I want a formal investigation into their personal offshore accounts. Kung kumagat sila sa pain ni Victor, siguradong may natanggap silang suhol. Ang boses ko ay patag parang nagbabasa lang ng isang grocery list. Walang puwang ang galit. Negosyo lang ito. Sigurado ka halos kalahati sila ng board, Lira. Baka bumagsak ang stocks natin, babala ni Gael. Ang stocks ay pwedeng mabawi, Gael. Pero ang tiwala kapag nabasag, mas mabuti pang itapon na kaysa piliting idikit. Sagot ko. I'd rather run this company with 5 honest people than 100 traitors. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana. Ang gabi ay malalim na at ang mga ilaw ng Makati ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Ngunit ang isip ko ay nasa itim na sasakyang nakita ko kanina. Gael, nakuha mo ba ang plate number ng SUV sa baba? Tanong ko nang hindi lumingon. Yes, it's registered to Valderrama Holdings. Sagot ni Gael at naramdaman ko ang pagbigat ng kanyang presensya sa likuran ko. Si Senyor Valderrama, ang mortal na kaagaw ni Papa Manuel sa industriya ng shipping. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nayon ay malinaw na ang lahat. Si Victor ay hindi lang basta naging sakim, naging tuta siya ng aming karibal. Ginamit niya ang kahinaan ni Dario para pasabugin ang kumpanya mula sa loob, para makuha ito ni Valderrama sa murang halaga. They thought I was the weak link, bulong ko. Inakala nilang dahil babae ako, iiyak ako sa isang sulok, habang pinapanood silang nakawin ang pinaghirapan ni Papa. Well, they clearly don't know who they're dealing with, sabi ni Gael. Huminto siya sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay halos dumikit sa akin. Ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng malamig na silid. Ano ang plano mo sa mansion, Lira? Doña Remedios' lawyers are already calling. Humihingi sila ng humanitarian consideration dahil sa edad ng matanda. Humanitarian consideration? Ang tawa ko ay maikli at puno ng sarkasmo. Nasaan ang humanity nila noon pinapanood nila akong uminom ng laso na ibinigay ni Dario? Nasaan ang konsensya nila noong nagdiriwang sila habang akala nila ay abo na ako sa ilalim ng dagat? Kinuha ko ang aking bag at hinarap si Gael. Tara! Pupunta tayo sa mansion. It's time to take out the trash. Ang biyahe patungo sa Forbes Park ay mabilis at tahimik. Nang makarating kami sa harap ng dambuhalang gate ng mansion, ang mga gwardiya ay agad na tumayo ng tuwid at binuksan ang pinto. Alam na nila ang balita. Ang tunay na reyna ay nagbabalik. Pagpasok namin sa sala, ang amoy ng champagne na itinapon ni Dario kanina ay nananatili pa rin sa hangin. Si Doña Remedios ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Sa tabi niya ay ang mga maleta na pilit na ipinapahanda ng aking mga bagong tauhan. Lira Hija, sigaw ni Doña Remedios nang makita ako. Pilit siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Salamat sa Diyos at dumating ka. Sabihin mo sa mga lalaking ito na itigil ang ginagawa nila. Hindi nila ako pwedeng palayasin sa sarili kong bahay. Bahay ko ito, Remedios. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon. At ang perang ginamit, pambayad sa kuryente, tubig. At kahit ang pagkain na nasa tiyan mo ngayon ay galing sa pawis ko. Inalis ko na ang lahat ng karapatan mo sa mansyon na ito. Wala kang puso,
pagkatapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Sigaw niya ang kanyang tinig ay naging tsuangwa at puno ng pa-victim na tono. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito. Binigyan ka namin ng pangalan. Ang pangalan niyo ang nadungisan dahil sa ginawa ng anak mo. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At tungkol sa pagtanggap, tinanggap niyo ako dahil kailangan niyo ang pera ko. Ngayon, tapos na ang laro. Dario is in jail. Victor is in jail. At si Nerissa ay nasa ospital ng kulungan. Ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Tanong niya may halong pag-asa sa kanyang mga mata. Ibibigay ko sa iyo ang unit sa isang tenement sa Tondo. Isang maliit na kwarto sapat para sa isang matandang tulad mo. Doon mo pag-iisipan ang lahat ng kasalanan mo habang naglalaba ka ng sarili mong damit. Sabi ko nang may matamis na paghihigante. Tondo, isang tenement. You can't do this to me. I am a Monteverde. Sigaw niya habang pilit akong sinusugod. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga security. You are nothing but a squatter in my life, Remedios. Sabi ko. Tinalikuran ko siya at tumingin kay Gael. Make sure everything is documented. Ayaw kong may maiwan silang kahit isang kutsara na pag-aari ng mga Villanueva. Habang kinakaladkad si Doña Remedios palabas ng mansion ang kanyang mga mura at sigaw, ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng katahimikan ng gabi. Tumayo ako sa gitna ng malawak na sala, ang lugar na dati ay puno ng kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit sa akin si Gael. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ko ang kanyang kamay na pumatong sa aking likod, isang marahang haplos na tila nagtatanggal ng lahat ng pagod ko. You did it, Lyra, bulong niya. You took everything back. Hindi pa, Gael, sagot ko habang nakatingin sa portrait ni Papa sa itaas ng fireplace. The head of the snake is still out there. Si Valderrama. And I won't stop until his empire is as cold as the sea where he wanted me to die. Ngunit bago pa kami makaalis sa mansion, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas. Isang itim na envelope ang iniwan sa tapat ng gate. Pagbukas ni Gael sa sulat, ang mukha niya ay namutla. Lyra, sabi niya, ang boses ay puno ng kaba. It's from Valderrama, and he's not threatening you. He's inviting you to a victory party bukas ng gabi. And he says, he has your father's original, unedited will. Ang itim na envelope na hawak ni Gael ay tila naglalabas ng sarili nitong lamig. Sa loob ng malawak na sala ng mansion, ang bawat hininga namin ay tila naging usok sa gitna ng tensyon. Isang imbitasyon mula kay Senyor Valderrama, ang taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak ng Imperyong Villanueva. At ang pain na kanyang inilabas ay ang orihinal na huling habilin ni Papa. Lyra, it's a trap. Alam mo yan? Sabi ni Gael ang kanyang boses ay puno ng pagpigil. Valderrama is not like Dario or Victor. He is a predator. Hindi siya aatake kung hindi niya sigurado ang pagkapanalo. Alam ko, Gael. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang imbitasyon. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat letra ng pangalan ni Valderrama. Pero kung nasa kanya nga ang orihinal na will ni Papa, kailangan ko itong makuha. I need to know what else my father hid to protect me. Hinarap ko si Gael at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa akin. Maghanda ka, Gael. We are going to that party. But we're not going there as guests. We're going there as the storm they didn't see coming. Kinaumagahan imbes na magluksa o magpahinga, ginugol ko ang oras sa pag-aaral ng bawat galaw ni Valderrama Holdings sa huling 10 taon. Gamit ang aking laptop, dahan-dahan kong hinukay ang mga anino ng kanilang kumpanya. At doon ko natuklasan ang isang bagay na mas matindi pa sa pagtataksil ni Dario. Eksaktong 8:00 ng gabi, huminto ang aming sasakyan sa harap ng dambuhalang hotel kung saan gaganapin ang victory party ni Valderrama. Pagbaba ko ang mga flash ng kamera ng mga reporter,
ay tila mga kidlat na sumasalubong sa akin. Suot ko ang isang kulay gintong gown na tila baluti ng isang mandirigma. Ang bawat hakbang ko sa red carpet ay puno ng otoridad. Ang aking ulo ay nakataas at ang aking mukha ay tila isang eskultura ng yelo. Lyra Villanueva, is it true that you survived an assassination attempt? Lyra, what can you say about the arrest of your husband? Hindi ko sila pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang ballroom. Sa loob, ang bango ng mga mamahaling bulaklak at alak ay nakakahilo. At sa dulo ng silid, nakatayo ang matandang Valderrama, may hawak na baso ng scotch, at napapaligiran ng kanyang mga tauhan. The Phoenix has arrived. Bati ni Valderrama nang makalapit ako. Ang kanyang boses ay malalim puno ng mapanuyang galang. Akala ko ay mas pipiliin mong magtago sa iyong mansion at dilaan ang iyong mga sugat, Lyra. Ang mga sugat ay naghihilom, senyor. Pero ang mga utang ay kailangang bayaran. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Nasaan ang dokumentong sinasabi mo? Mumiti ang matanda at sumenya sa kanyang assistant. Inilabas nila ang isang luma at dilaw na folder. Ang iyong ama, si Manuel, ay isang taong puno ng sikreto. Alam mo ba na bago siya mamatay, isinangla niya ang kalahati ng shares ng Villanueva Transport sa akin para isalba ang kumpanya mula sa pagkalugi na hindi mo alam? This is the original will with a clause that you probably never saw. Binasa kong dokumento. Ang pirma ni Papa ay naroon. Ang selyo ng notaryo ay naroon. Sinasabi rito na kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng 5 taon, ang kontrol ng kumpanya ay otomatikong lilipat kay Valderrama. 7 years have passed, Lyra. Ang kumpanya ay sa akin na. You are just a figurehead. Pangungutya ni Valderrama. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gael sa aking likuuran. Ngunit sa halip na manghina, isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang tunog ng aking tawa ay nagpatigil sa bulungan ng mga tao sa ballroom. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Valderrama, ang kanyang mga kilay ay nagsisimulang magsalubong sa inis. Tumatawa ako dahil sa tindi ng iyong pagod para lang gumawa ng isang peking dokumento, senyor. Sabi ko, habang dahan-dahang binubuksan ang aking clutch bag. Ang dokumentong hawak mo ay nilagdaan daw noong Hunyo 15, 2017. Tama? Oo, at selyado yan ng batas. Sigaw ni Valderrama. Ang problema, senyor, noong Hunyo 15, 2017 ang aking ama ay nasa loob ng isang intensive care unit sa Singapore. Naka-intubate at walang malay. Narito ang medical records mula sa Mount Elizabeth Hospital na may lagda ng 3 doktor at selyo ng embahada. Inilabas ko ang mga papeles at ipinakita sa mga reporter na mabilis na lumapit. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ko habang lalong lumalapit sa kanya. Ang notaryo na pumirma sa dokumentong hawak mo ay matagal nang patay bago pa man dumating ang petsang yan. You forged my father's signature to take over the company. And you used Victor to hide your tracks. Ang mukha ni Valderrama ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding pagkapahiya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang baso ng scotch ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumagsak ito sa sahig at mabasag sa libu-libong piraso. Lyra, hindi mo alam ang ginagawa mo. Banta niya ang boses ay paos na. Alam na alam ko ang ginagawa ko, senyor. Kinagawa ko ang hustisya para sa aking ama, sabi ko. Tumingin ako sa paligid sa lahat ng mga negosyanteng nakikinig. Ngayong gabi, ang Valderrama Holdings ay haharap sa pinakamalaking audit sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil ang perang ginamit ninyo para subukang bilhin ang kumpanya ko ay galing sa mga ghost projects na matagal ko nang iniimbestigahan. Sa mismong sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas ng hotel. Ang mga opisyal ay pumasok sa ballroom hindi para sa akin, kundi para kay Valderrama.
Lumapit ako sa kanya at bumulong, sapat na para siya lang ang makarinig. Ang akala nyo ay mahina ako dahil babae ako. Pero nakalimutan nyo na ang apoy ang nagpapatibay sa ginto. Salamat sa party, senyor. It was indeed a victory. For me. Tinalikuran ko siya habang siya ay pinupusasan sa harap ng kanyang mga bisita. Naglakad ako palabas ng ballroom kasunod si Gael. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglipad mula sa mga abo ng aking nakaraan. Ngunit pagdating namin sa parking lot, isang huling balita ang natanggap ni Gael sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng pait. Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa dilim. Dario, nagpakamatay daw siya sa loob ng kanyang selda. Pero bago siya mamatay, may iniwan siyang sulat. Isang sulat na nagsasabing, may isa pang anak ang iyong ama. Isang kapatid na hindi mo kilala at siya ang may hawak ng huling alaslaban sa iyo. Ang balita ng pagpapakamatay ni Dario sa loob ng kanyang selda ay hindi nagdulot ng luha sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga ng pagkamuhi. Namatay siya? Kung paano siya nabuhay isang duwag na tumakas sa pananagutan. Ngunit ang huling lason na iniwan niya sa kanyang sulat ay tila isang tinik na bumaon sa aking isipan. Isang kapatid. Isang lihim na anak ni Papa Manuel na magiging huling hadlang sa aking kapayapaan. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Papa. Ang ulan ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng gulo sa aking puso. Katabi ko si Gael. Ang kanyang itim na payong ay nagbibigay ng proteksyon sa amin laban sa malamig na pumatak mula sa langit. Nahanap na namin siya, Lira, bulong ni Gael. Ang babaeng binanggit ni Dario sa kanyang sulat. Ang pangalan niya ay Isabel, isang hamak na librarian sa isang pampublikong universidad. Ipakita mo sa akin ang dokumentong hawak niya. Utos ko ang aking boses ay nananatiling matatag sa gitna ng hangin. Inabot ni Gael ang isang lumang birth certificate. Nakalagay doon ang pangalan ni Papa bilang ama. Ngunit imbes na manghina, dahan-dahan kong hinaplos ang papel. Tiningnan ko ang petsa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gael, tawagan mo si Isabel. Sabihin mo, magkita kami sa opisina ko bukas ng umaga. Sabihin mo, ang kanyang ate ay naghihintay. Kinaumagahan pumasok sa aking opisina ang isang babaeng payat, may mga matang puno ng takot at pag-aalinlangan. Si Isabel. Hawak niya ang isang envelope na tila ito ang kanyang huling pag-asa sa buhay. Sa likod niya, nakita ko ang anino ng abogado ni Victor, ang taong pilit na gumagamit sa kanya para makuha ang kumpanya mula sa akin. Lira, hindi ko gustong sirain ang buhay mo. Simula ni Isabel ang kanyang boses ay nanginginig. Pero kailangan ko ang perang pampagagot sa nanay ko. Sabi nila, kung ilalabas ko ang katotohanan ito, bibigyan nila ako ng shares. Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang salamin ng aking nakaraan. Isabel, ang birth certificate na hawak mo ay totoo. Alam ko ang tungkol sa'yo bago pa man mamatay si Papa. Inutusan niya akong pangalagaan ka, ngunit sa malayo dahil ayaw niyang madamay ka sa maruming mundo ng negosyo. Napatigil si Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Maging ang abogado ni Victor ay tila nawala ng boses. Dario and Victor wanted to use you as a weapon against me. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Inakala nilang mag-aaway tayong dalawa. Inakala nilang ang kasakiman ang mangingibabaw sa atin. Ngunit nakalimutan nilang Villanueva tayo. Ang mga Villanueva ay hindi naglalaban sa harap ng mga buwaya. Hinuha ko ang isang checkbook at nagsulat ng isang halaga na sapat na para sa lahat ng pangangailangan ni Isabel at ng kanyang ina. Inabot ko ito sa kanya kasama ang isang bagong kontrata. Hindi shares ang ibibigay ko sa iyo, Isabel. Ibibigay ko sa iyo ang karapatang maging isang tunay na Villanueva. Isang posisyon sa foundation na itinatayo ko para sa mga kababaihan
at ang lahat ng tulong medikal para sa iyong ina. Pero ang kumpanya, mananatili ito sa ilalim ng aking pamumuno. Dahil ako ang itinakda ni Papa para maging kuta ng ating pamilya. Umiyak si Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay puno ng pasasalamat. Tinalikuran niya ang abogado ni Victor at niyakap ako isang yakap na nagtatapos sa lahat ng pait ng nakaraan. The case is closed, Attorney Manansala. Sabi ko kay Gael nang makaalis na ang mga taong gustong makihate sa aking tagumpay. Lumapit sa akin si Gael. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging isang himig ng bagong simula. You handled that with grace, Lyra. Akala ko ay may isa na namang gyera na magaganap. Ang pinakamalakas na gyera ay hindi laging dinadaan sa galit, Gael, sagot ko habang nakatingin sa portrait ni Papa Manuel. Minsan ang katotohanan at pagtanggap ang pinakamatalas na sandata. Dahan-dahang hinawakan ni Gael ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa lahat ng sugat na iniwan ni Dario at ng mga Monteverde. Anong balak mo ngayon, Lyra? The company is stable. Valderrama is behind bars. Victor is gone. You are the Queen of Ashes indeed. But even a queen needs a partner. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kilig, isang nanginginig na saya na hindi nanggagaling sa kasinungalingan, kundi sa isang tapat na pag-ibig. The queen is tired, Gael. Bulong ko habang dahan-dahang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. But she's ready to rebuild. And this time, it won't be a kingdom built on secrets. It will be a home built on trust. Hinaplos ni Gael ang aking buhok, isang marahang kilos, na tila nagsasabing hindi na ako muling mag-iisa. Pinagmasdan namin ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana ng aking opisina. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, tila isang paalala na matapos ang bawat unos ay may darating na bukang liwayway. Wala na ang mga anino ni Dario at ni Risa. Wala na ang takot sa aking puso. Ang Villanueva Transport ay mas matatag kaysa dati at ang pangalan ni Papa Manuel ay malinis na sa bawat dumi ng kataksilan. Hinarap ko ang bukas ng may ngiti. Isang ngiti ng isang babaeng namatay sa gitna ng dagat. Ngunit bumangon bilang isang phoenix mula sa mga abo ng kanyang sariling trahedya. Ang hustisya ay nakamit na. Ang kapayapaan ay narito na. At ang pag-ibig ay nagsisimula pa lang sa gitna ng katahimikan at katotohanan.